Sa ating linya nga, kumustahin natin ang chairperson ng grupong Pamalakaya sa mampu ng mga mangingisda, mga kapuso. Si Ka Fernando Hicap nasa ating linya. Sir Fernando, gandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Sir? Ay, magandang umaga, Orly, no? Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Mahirap bang mangisda ngayon? Kamusta ba yung kwento ng mga mangingisda? Dahil kagagaling daw natin sa Bagyo, baka wala tayong huli. Tapos meron pang mga close fishing season sa Palawan, sa Visayan Sea, hanggang sa Sarangani Bay, sa Malamang, Luzon, Visayas, Mindanao. Mahirap manghuli ng isda. Tama ba ito, Sir Fernando? Actually, ngayon, dahil maganda ng panahon, wala ng bagyo, nakakabalik na, no, yung ating mga mangingisda. Kaya lang, yung iba nga, no, yung iba talagang tinamaan ng matindi, yung nalugi, ng panahon ng sunod-sunod na bagyo, lalong-lalo na yung wala nang mautangan, ay hindi pa talaga regularly na nakakabalik, no, doon sa ating pangingisda. Pero kung ang tanong, kung mahirap bang mangisda, siyempre, napakahirap mangisda, lalong-lalo na sa ngayon, no, na mayroong mga restriction sa aming mga maliliit na mangisda. Halimbawa, kung hindi ka rehistado sa isang munisipyo, ay bawal kang mangisda kahit legal, no? Yung paraan ng yung panghuhuli dahil doon sa kanilang mga municipal ordinance. For example, dito sa Manila Bay, halos 80% na ngayon nawala ng huli dahil sa dredging and reclamation. Pero sa bahagi ng ng Parañaque, pag pumasok, no, yung mga taga Nabutas, taga Cavite, inuhuli nila kasi hindi naman sila rehistrado. Kasi yung registration nila ay kung saan lang sila munisipyo. Kaya yun, isa sa mabigat ng kinakaharap ng mga mangingisda na ngayon at napaka-difficult na yung pangingisda. Dati malaya, wala ka nang mahuli, lalo pa kung makitid na yung pangingisdaan. Pero kung sa issue doon sa Baguio, wala na siyang epekto ngayon, no? Kasi gitang kailangan niya, yung panawagan natin na sana tulungan ng gobyerno ng production subsidy, yung 15,000, kapag mayroong masamang panahon para automatic, no? Na makabalik sila. Hindi sana dapat importation. So, ang binabagay niyo, Sir Fernando, nahihirapan tayo mangisda because of government restrictions. Hindi dahil sa epekto ng bagyo. Hindi. Wala nang bagyo eh. Pag wala nang bagyo, malaya na. No? Kasi may narinig ako, medyo pagkatapos ng bagyo, malamang malabo ang mga karagatan. Kaya mahirap manghuli ng isda. Actually, nandyan din naman yung isda. Hindi naman naalis yan eh. Kasi sa iba't ibang lugar na pangisdaan natin, meron talagang regular, no? Na klase ng isda na mahuhuli natin. Na may mga iba-iba rin yan. Halimbawa, iba yung sa Manila Bay, iba yung sa Sorsogon Bay, no? Bagamat parehong bay yan. At minsan, iba rin yung sa mga gulpo, yung mga malalalim na lugar kung saan dito yung mga pelagic fish, no? Halimbawa, dito sa may Visayan Sea, napakayaman dyan sa sardine, no? At dito naman sa may bahagi ng Palawan, yung galunggong naman, yung pinakamarami at bulyong, no? Kaya, kaya natin, hindi naman maalis yun eh. Kapag nakabalik yung mga mangisda doon, automatic mahuhuli yun. Alright. So, walang punto o hindi kinakailangan magangkat ng isda na pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture, Sir Fernando? Oo. Kasi yung basis na nila na naman doon, kailangan 8 milyon metric tonelada. Dahil dito sa Baguio, ay wala talagang batayan yun. Lalong-lalo na yung fishing close season natin, no? Kasi dapat, yun pa, sinasabi natin, matagal na dapat, taon-taon namang pinapatupad natin yan, dapat meron na tayong planadong plano na doon sa mga apektadong area sa pagpapatupad natin ng fishing ban, meron tayong supply na galing din sa lokal, no? Pwede naman natin i-pressure yung isda natin, eh. Within 3 months, i-supply natin doon sa 3 buwang hindi makakapangisda, halimbawa sa Mindanao yan. Doon sa ibang area, hindi naman kasabay na nag-close season. Tsaka, yung nagpo-close season lang naman yung bawal, yung mga commercial fishing vessel, eh. Yung mga maliliit na mangisda, di naman bawal. Dapat tulungan natin yung mga mangisda, bilhin, no? Yung kanilang mga huli at dalhin natin doon sa mayroong pinapatupad na close season. Hindi importation. Ayun, okay. So sa madaling salita, kung matutugunan itong mga restrictions ngayon, wala tayong problema sa pangingisda. So may paraan kung kinakailangan tulungan ng mga mangingisda na makapangisda doon sa mga lugar na pwede tayong manghuli, yun siguro ang pinagtutunan tuwing may ganito tayong sitwasyon at hindi yung mabilisang sagot, import.
Yes, tama yun, Orle, no? Ito, yung gagastusin natin, bagamat private yan, no? Yung binibigyan nila import permit sa position, yung mga may-ari ng commercial fishing diesel, 80% sa kanila, 20% sasabi sa mga cooperative association na mga mangisda. Actually, sila rin yun eh. Kaya yung 100% na importation na isda, sila yung nagkikinabang. At ngayon, no? Sila na magkikinabang doon, no? Itong ginagastos natin sa importation, kung tinulong ito dati sa ating mga mangingisda para malaya makapangisda, ba't kailangan pa natin mag-import, diba? Napuproduce pa natin yung ating sariling produkto at ligtas, no? Dahil sariwa na isda. Kayo, sa inyo, mangingisda, sa karagatan. Sabi nga nila, minsan ng mga mangingisda Pilipino, pakitaan mo ng isda, alam ko saan galing ang isdang yan. Yes, tama po yun. Kung naririnig, kung malimit yung marinig yung mga import na yan, ito ba talagang in-import o kinuha sa atin at ibinibenta sa atin? Oo, galing sa West Philippines eh. Kasi mayor yun ang i-import nating galunggong at mga tulingan galing sa China. Nasaan ba yung mga Chinese commercial doon sila diesel? sa paligid ng Ayungin Shoal. Sabina Shoal. Yan, nandun sila eh. Yes, umaabot na nga dito sa may Mindoro eh. Lumalapit Meron ng mga sighting. tama, nakikita pang araw hanggang sa Visayas. Yes, meron pa nga dito sa may bahagi ng Aurora eh. Talaga naman. Ng mga barkong pangisda ng China eh. Okay, so itong bungkahing pag-angkat ng isda para matugunan ng supply, sa epekto na rin ng sunod-sunod ng bagyo, papaano ho ito may paliliwanag? Pwede pa ba natin i-explain ito? O pag sinabi ng DA, decidido talaga hindi na mababali ito? Hindi na kailangan talaga mag-import. Kaya lang, siyempre, ang inaano dito yung kita ng mga commercial fishing diesel. Eh. Sino ba yung mga commercial fishing diesel? Eh, siyempre, kasama dyan si Secretary Tula Laurel, di ba? Yung Pabil, sila naman yon, no? Kaya sila yung kumikita dito. Eh. Hindi yung mga mangisda, lalong hindi totoo, no? Na magkikinabang dito yung mga consumer. Kasi yung farm gate natin sa Palawan, hindi po nagbabago yun. No? May bagyo man sa hindi. Ang president, 50 to 60 pesos ang galonggong. Pero dito, sabi ng DA mismo, monitor nila na ngayong November, umaabot ng 240 to 320 yung galonggong. No? Kaya napakalayo. Sino nakikita dito? Yung mga traders. Kaya pala, Sir Fernando, yung mga kilalang mga fresh fish trader, pag tinanong mo about pag-aangkat ng bigas, para daw silang batang tinanong mo ng gusto mo ng candy. Yes, kasi sila yung mag-i-import eh. O sila yung magdadala dito niyan at maaari magbenta niyan ng baka mas mahal pa nga kung tutuusin. Sir Fernando? Oo, kasi 'di ba, pagpasok ng last quarter ngayong October, nag-import na tayo ng 30,000 metric tonelada. Pero November, umabot ng 240 to 320 yung galonggong. Anong sinasabi nila? Nabababa yung presyo ng isda dahil may import tayo. Di wala, 'di ba? Patunay yan. At ang katunayan, pag marami tayong produkto, doon bumababa. Mismo ang DA nagsasabi niya, no, sa statement nila, mababa ang presyo natin ngayon ng isda dahil marami tayong produkto. Kaya, ibig sabihin, lokal na produkto ang pinaka-the best. Yun ang panlaban. Yun ang panlaban natin. Panlaban natin. Okay. Sir Fernando, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po, sir. At kumusta na lang po ako sa ating mga taga-subaybay at mga suking mga mangingisda ngayong umagang ito. Thank you, sir. Arlie, papabot ko po. Maraming salamat. Buhay po kayo. Thank you po. Chairperson ng Pamalakaya, si Ginoong Fernando Hicap. Mga kapuso, inyo pong napakinggan. Hilingan, walang Pinoy.